Mahigit 300 taon na ang nakalipas nang si Don Freaks ay maglakbay patungong Dark Continent upang tuklasin ang Mobius Shoreline. Itinala niya ang kanyang paglalakbay sa dalawang bersyon ng aklat, ang East at ang West Edition. Gayunpaman ang East lamang nananatiling umiiral sa kasalukuyan. Ayon kay Gene Freaks, naniniwala siyang hindi pa natatagpuan ang West Edition dahil patuloy pa rin itong isinusulat ni Don hanggang ngayon. Kung totoo nga ang sinasabi ni Gene Freaks na patuloy pa rin isinusulat ni Don ang West Edition ng Journey to the New World, nangangahulog ang buhay pa si Don Freaks sa loob ng Dark Continent. Mahigit 300 taon na ang lumipas simula nang siya ay huling makita. Ito ay nagpapatibay sa paniniwalang mayroong source of longevity o immortality sa kanlurang bahagi ng kontinenteng iyon. Ngunit ano nga ba ang posibleng laman ng West Edition? Narito ang ilang teoryang base sa mga existing na impormasyon at mga hints mula sa Hunter x Hunter. East Edition, nabanggit ang 5 threats: si Brion, Ai, Helbel, Pup at Sobey. Ang mga napakadelikado at hindi kayang kontrolin ng tao. Posibleng sa West Edition, mas malalim ang pagtalakay sa kanila. Hindi lamang based sa second-hand knowledge, kundi sa first-hand encounters ni Don. Maaring ibinunyag niya ang tunay na pinagmulan, layunin at kahinaan ng mga ito, lalo na kung isa sa kanila ang dahilan kung bakit hindi siya tumatanda. Kagaya ng teorya kay Ai na may kaugnayan sa kagalingang medikal o kagustuhang buhayin muli ang mga patay. Ang East ay tila tumututok sa biological dangers, ngunit ang West Edition ay maaring sumasailalim sa isang mas mataas na level ng katalinuhan, isang sinaunang sibilisasyon na mas advanced pa sa kasalukuyan mundo. Posibleng ang mga nilalang dito ay may non-abilities na mas komplikado o may ibang anyo ng enerhiya bukod sa Nen. Maaring ito rin ang pinagmula ng Chimera Ants o ng iba pang nilalang na hindi pa napapangalanan. Kung ganito nga, posibleng ang West Edition ay naglalaman ng nakakatakot na kaalaman na pwedeng ikabagsak ng mundo kung mapupunta sa maling kamay. Posibleng inilahad ni Don Freaks sa West Edition na ang Dark Continent ay hindi lang basta teritoryo. Isa itong buhay na nilalang. Kung susundan natin ang konsepto ng Mobius Shoreline, maaaring may looping spatial phenomenon o kakaibang batas ng realidad na hindi apektado ng physics ng ating mundo. Ang West Side ay maaaring gate o core na mismong buhay ng kontinenteng ito. At si Don ay naging bahagi na nito, hindi lang bilang manlalakbay kundi bilang bantay o tagapagsulat ng kasaysayan nito. Ang West Edition ay posibleng nagsisiwalat sa pinagmula ng angkan ni Don Freaks. Kung siya ay buhay pa matapos at 300 taon, maaaring hindi normal na tao si Don. Ang kanyang lahi ay maaaring konektado sa isang ancient bloodline ng mga tagapagtanggol ng Dark Continent. Ang mga nilalang na may espesyal na koneksyon sa kalikasan at enerhiya ng kontinente. Ito ay magpapaliwanag kung bakit napaka-espesyal ni Gon kahit hindi siya expose sa Nen mula pagkabata, pero may sobrang taas na potensyal. Ang huling bahagi ng West Edition ay posibleng hindi lang tala, kundi isang mensahe na sumusunod sa mga henerasyon. Isang babala sa kung anong mangyayari sa mundo kung ipagpapatuloy ng tao ang ekspedisyon sa Dark Continent na ang kaalaman ay may kapalit at hindi lahat ng kaalaman ay dapat malaman. Baka nga ang rason kung bakit hindi ito lumalabas ay dahil sa sinasadyang itinatago ng kontinente ang aklat mismo. Kung buhay pa si Don, baka siya rin mismo ang pumipigil sa aklat na lumabas upang hindi makuha ang masasamang loob ng impormasyong iyon. Ang West Edition ng Journey to the New World ay hindi lamang karugtong ng isang talaan ng paglalakbay. Ito ay maaaring pinakamapanganib na aklat sa buong mundo ng Hunter x Hunter. Kung ito ay matagpuan o lumabas sa publiko, maaaring itong baguhin ang buong kasaysayan at pagkakaintindi natin sa mundo, sa Nen at mismong Dark Continent. Kaya marahil habang buhay pa si Don Freaks, hindi pa rin niya ito tinatapos dahil baka ayaw niyang makita ito ng kahit sino. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.